Welcome to the Kingdom of Golden Fruit. Subaybayan natin ngayon ang kwento ni Manggolito at Strobella. Sa gitna ng plaza, sa ilalim ng mga ilaw at makukulay na banderitas, papalapit si Manggolito kay Strobella. Mahigpit ang hawak niya sa isang maliit na kahon. Sa loob niyon ay isang simpleng pendant na hugis buto ng mangga. Hindi iyon mamahalin, pero para kay Manggolito, sapat na iyon para sa pinakamahalagang tanong ng buhay niya. Uy, huminga ka naman. Proposal lang yan, hindi execution. Madali lang sabihin yon. Basta tandaan mo, pag hinimatay ka, hindi kita sasaluin. Salamat sa suporta. Pag-angat ni Manggolito ng tingin, nakita niya si Strobella. Nakatayo ito sa ilalim ng ilaw, suot ang mapusyaw na rosas na damit, at sa dami ng tao sa paligid, para bang siya lang ang malinaw. Manggolito! Huminto si Manggolito sa harap niya. Parang sandaling humina ang ingay ng buong plaza. Strobella, may gusto sana akong sabihin. Dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na kahon. Kuminang ang pendant sa ilalim ng ilaw. Alam kong simple lang ito. Wala akong malaking pangalan, wala rin akong malaking kayamanan. Pero lahat ng plano ko sa buhay, ikaw ang gusto kong makasama. Huminga siya ng malalim. Strobella, will you marry me? Tumigil si Strobella. Nakatitig lang ito sa pendant. Hindi ito agad nakasagot. Bella? Bago pa makasagot si Strobella, lumagundong ang tunog ng mga gulong sa plaza. Ano yun? May karwahe. Sino yun? Isang marangyang karwaheng kulay ubi at pilak ang huminto ilang hakbang mula sa kanila. Bumukas ang pinto at bumaba si Don Obasio. Don Obasio? Bakit nandito siya? Anong ginagawa niya rito? Naramdaman ni Manggolito ang biglang pagbigat ng dibdib niya. Mas lalo nang tumingin siya kay Strobella at doon niya nakita ang ayaw niyang makita. Good evening, Strobella. Hindi sumagot si Strobella. Anong kailangan mo rito? Nandito ako para ipaalala ang isang bagay na mukhang gustong kalimutan ng ilan. Naglabas si Don Obasio na isang nakatiklop na dokumento. Ang utang ng pamilya ni Strobella at ang paggamot ng kanyang ina. Biglang nanlamig ang paligid. Napatingin si Manggolito sa gilid ng plaza. Nandoon ang ina ni Strobella. Hirap huminga, halos walang lakas. Can you provide for her, Manggolito? Mababayaran mo ba ang utang nila? Mapapagamot mo ba ang kanyang ina? Mabibigyan mo ba siya ng buhay na hindi puro pangako lang? Humigpit ang hawak ni Manggolito sa maliit na kahon. Hindi siya agad nakasagot. Bella? Unti-unting umangat ang tingin ni Strobella sa kanya. Punong-puno iyon ng sakit. Come with me. At wala nang magiging problema ang pamilya mo. Tahimik ang buong plaza. Walang gumagalaw. Nakatitig lang si Manggolito kay Strobella. Umaasang siya pa rin ang pipiliin nito. Pero sa halip, dahan-dahang inabot ni Strobella ang kwintas sa ilalim ng kanyang damit. Napahinto si Manggolito. Kilala niya iyon. Iyong maliit na mango seed pendant na ibinigay niya rito noon. Dahan-dahang hinugot iyon ni Strobella mula sa liig niya. I'm sorry. Humakbang siya palapit kay Manggolito at inilapag niya ang pendant sa kamay nito. Parang may tuluyang nabasag sa loob ni Manggolito. Pinipili ko si Don Obasio. Si Don Obasio? Siya ang pinili? Kawawa naman si Manggolito. Manggolito! Ngunit hindi na nagsalita si Manggolito. Tinitigan lang niya ang pendant sa palad niya. Saka ang maliit na kahong hindi na niya naibigay. Pagkatapos ay sinara niya ang kahon at tumalikod. Manggolito! Manggolito! Hindi siya lumingon. Lumakad siya palabas ng plaza habang ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Malayo na siya sa plaza nang tuluyan siyang huminto. Wala na ang bulungan ng mga tao. Wala na ang mga matang nakakita sa pagkatalo niya. Tanging ang pendant sa palad niya at ang maliit na kahong hindi na niya nabuksan sa tamang sandali. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata. Ngunit bago pa tuluyang manaig ang katahimikan, dumagundong muli ang tunog ng mga gulong. Mas mabigat, mas maringal, napatingala si Manggolito. Isang gintong karwahe ang huminto sa harap niya. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang matandang durian, si Doña Doriana. Balot sa mamahaling tela, tuwid ang tindig, matalim ang mga mata. Sa wakas. Natagpuan ka na rin namin.
Ako po? Huminto si Doña Doriana sa tapat niya. Sa wakas, natagpuan ka rin namin, mahal na prinsipe. Napatitig si Mang Bulito. Sa isang gabi, nawala sa kanya ang babaeng mahal niya. At sa gabing iyon din, may dumating na katotohanang maaaring magpabago sa buong buhay niya. Thank you for joining our tales tonight. If you enjoyed it, please like and subscribe. And click the notification bell for more magical stories.